Mga mahal na kapatid, ang leksyon po na pag-aaralan natin ngayon ang kahalagahan ng Espiritu Santo. Meron pong iba't ibang paniniwala na itinataguyod ng mga relihiyong nagpapakilalang sila'y Kristiyano tungkol sa Espiritu Santo. Ang pinakakaraniwan, ang Espiritu Santo di umano ay bahagi ng Holy Trinity o ng paniniwalang mayroong tatlong persona sa iisang Diyos. Ang paniniwalang ito ay karaniwang itinataguyod ng Iglesia Katolika at ng mga iglesyang Protestante. Kaya para sa kanila ay Diyos din ang Espiritu Santo. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi kasang-ayon ng paniniwala o persepsyong yan. Gayunpaman, naniniwala tayo o sumasampalataya na may dakilang kahalagahan ang Espiritu Santo sa buhay natin na mga kabilang sa bayan ng Diyos, lalo na sa ginagawa nating paglilingkod sa Kanya. Higit sa lahat sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Nauunawaan po at lubos na sinasampalatayanan ng mga tunay na Iglesia ni Cristo ang katotohanang itinuturo ng Biblia tungkol sa Espiritu Santo. Kaya nga, marami ang mga kaanib ngayon na nagtatanong, pinapatnubayan pa ba ng Espiritu Santo ang kasalukuyang mga tagapanguna sa Iglesia? Ang kasunod nilang itinatanong kung may patnubay sila ng Espiritu Santo, bakit patuloy silang gumagawa ng malalaking pagkakamali sa kanilang mga pagpapasya at gawain sa Iglesia? Na ang pinakahuli nga ay ang 2 rally na kanilang inorganisa noong nakaraang taon, 2025, na binansagan nilang National Rally for Peace at Rally for Transparency and Accountability na kapwa nagmistulang politikal. Itinatanong pa nila, paano? At bakit nangyari na ang politikong inanyayahan nilang magsalita ay nagbigay ng mga bombastikong talumpati na ang mensahe ay salungat sa mga aral ng Biblia. At ginawa niya yon sa harapan naman ng mga matataas na opisyal ng Iglesia. Na pagkatapos ng kanyang pagtatalumpati ay halos parangalan at pasalamatan pa siya ng mga naturang matataas na opisyal ng Iglesia. Patnubay pa raw ba yun ng Espiritu Santo? Meron pang mga nagtatanong sapagkat nasasaksihan nila o nararanasan nila mismo, bakit nawala na raw yung dating mabibiyayang pagsamba ng Iglesia sa loob ng gusaling sambahan? Yung pagsambang puno ng kapangyarihan ng Diyos o ng Espiritu Santo. Dahil nga doon, nawala ang pananabik ng marami sa pagdalo sa pagsamba. At ang iba ay tuluyan ng nanlamig sa kanilang pananampalataya. Sa kabila nito, meron pa silang lakas ng loob na igiit na tayo, na itiniwalag nila ang wala na raw patnubay o paggabay ng Espiritu Santo. Mga kapatid, sa leksyong ito na ating pag-aaralan, ipaalala po sa atin ang dakilang kahalagahan ng Espiritu Santo sa buhay nating mga lingkod ng Diyos, lalo na po sa ginagawa nating paglilingkod sa Kanya at sa pagkakamit ng pangakong kaligtasan. Sa kabilang dako naman ay ituturo sa atin ang kasamaan ng pagkawala ng patnubay ng Espiritu Santo. Ano po ba ang dakilang kahalagahan o papel ng Espiritu Santo sa bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito? Pakinggan po ninyo ang isang hula ng Biblia tungkol sa gawain ng Diyos sa mga huling araw na ito. Apokalipsis 7:2 hanggang 3. At nakita ko ang ibang anghel
na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ang nabasa po natin ay isang hula o paunang pahayag ng Biblia tungkol sa anghel o sugo ng Diyos mula sa sikatan ng araw o silanganan. Ano po ang gawaing ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya at sa Kanyang mga kamanggagawa? Ang sabi sa talata, taglay o hawak ng anghel mula sa sikatan ng araw ang tatak ng Diyos na buhay. At ang gawain niya kasama ang Kanyang mga kamanggagawa ay tatakan sa kanilang mga noo o pag-iisip ang mga alipin ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng sugo ng Diyos na mula sa silanganan. Sino po ba ang katuparan ng hulang ito? Sinasampalatayanan natin si kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Siya po ang kinasangkapan ng Diyos upang matatakan tayo sa ating mga noo at mapabilang sa mga alipin ng Diyos mula sa sikatan ng araw sa mga wakas ng lupa. Alin po yung tatak ng Diyos na buhay? Paano ang pagtatatak? Sino ang mga natatakan at gaano kahalaga ang matatakan? Dito naman natin basahin ang sagot sa Efeso sa 1:13 hanggang 14. Pahayag ito ni Apostol Pablo, na sa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Alin po ang tinutukoy na tatak ng Diyos na buhay? Nataglay o hawak ng sugong mula sa sikatan ng araw o sa silanganan? Ang tatak ay ang Espiritu Santo. Paano po ang pagtatatak? Sa pamamagitan ng pangangaral ng aral ng katotohanan o ng ebanghelyo ng kaligtasan. Alin po yun? Yung mga dalisay na mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sino po ang mga natatakan? Ang mga nakarinig ng katotohanan at nagsisampalataya. Ano pong kahalagahan ng matatakan ng Espiritu Santo? Ito ang patotoo o garantiya ng pagiging tagapagmana ng katubusan o kaligtasan ng sariling pag-aari ng Diyos. Kaya napakahalaga ng pagsusugo ng Diyos. Bakit ba naman winawalang halaga ng iba? Isipin ninyo, may nagtuturo ngayon na ang sugo raw ay gawin na lang inspirasyon. Lalong masama. Meron tayong narinig sa mismong nangunguna sa iglesia na ang sugo ay incidental na lang. Ano ba ibig sabihin ng incidental? Secondary. Subordinate in nature. Hindi gaanong mahalaga. Napakamali. Napakahalaga ng pagsusugo ng Panginoon Diyos. Kung hindi dahil sa pagsusugo ng Diyos, hindi matatamo ng tao ang tatak ng Diyos na buhay o ng Espiritu Santo. Hindi sa pamamagitan lang ng pagbubukas ng Biblia at pag-aaral ng Biblia, matatamo na ng tao ang Espiritu Santo.
merong pinagtiwalaan ng Diyos. Merong may hawak ng tatak. Merong may taglay ng tatak. Siya nga ang sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Bakit po ang mga natatakan ng Espiritu Santo ay nakatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan? Pakinggan niyo ang pahayag ni Apostol Pablo dito sa Roma sa 8:16 hanggang 17. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Bakit po ang mga natataka ng Espiritu Santo ay nakatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan? Sinabi po ni Apostol Pablo na isang sugo ng Diyos, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya napakahalagang mataglay ng tao ang Espiritu Santo. Katibayan yun, garansya yun ng pagiging anak ng Diyos. Gaano nga kahalaga yun na maging anak ng Diyos? Ang sabi kong mga anak ay mga tagapagmana. Mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Ano mamanahin? Yung bayang banal. Yung kaharian ng Diyos. Yung buhay na walang hanggan. Napakahalaga nun. Kaya kailangang taglayin natin ang Espiritu Santo. Sapagkat yon ang nagpapatotoo, tagapagmana tayo ng Diyos. Sa makatuwid, ang nagtataglay ng Espiritu Santo ay hayag na tanda ng pagiging mga anak ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat pumayag na mawala yung patnubay sa atin ng Espiritu Santo. Tinamunan natin yun nung tayo ay sumampalataya sa mga aral na itinuro ng sugo. Pero mamaya ay pag-aaralan natin kung paano mawawala ang Espiritu sa atin. Pero ang inaalam natin ngayon, pagka taglay natin ng Espiritu Santo, mga anak tayo ng Diyos. Hindi po lahat ng taong nilalang ng Diyos ay itinuturing ng Diyos na mga anak. Totoo ang lahat ng tao nilalang ng Diyos. Yung pagiging anak ng Diyos, karapatan yun na bigay ng Diyos. Karapatan sa paglilingkod at sa pagtatamo ng kaligtasan. Gayunpaman, sinasabi po ng mga nagtiwalag at nang uusig sa atin na sila ang pinapatnubayan o ginagabayan ng Espiritu Santo. At tayo ang iginigiit nilang wala ng patnubay ng Espiritu Santo. Mga kapatid, paano ginagarantiyahan ng Diyos na mga anak niya pa rin tayo na itiniwalag ng kasalukuyang pamamahala na hindi tayo itinatakwil ng Diyos? Salungat yun sa sinasabi ng mga nang-uusig sa atin. Pakinggan niyo ang pahayag pa rin ni Apostol Pablo sa Galacia sa 4, ang talata ay 6. Ganito ang ating mababasa. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Paano po ginagarantiyahan ng Diyos na mga anak pa rin niya tayo at hindi niya tayo itinatakwil? Gaya po ng sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat kayo'y mga anak, ay isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Yung Aba ron ay tumutukoy din sa Ama. Sa makatwid, ang mga itinuturing ng Diyos bilang kanyang mga anak ay patuloy na tumatanggap
ng Espiritu Santo sa kanilang mga puso? Hindi ba yun nga ang nadadama natin magpahanggang ngayon sa ating ginagawang pagkakatipon o pagsamba? Noon, nang tayo nakadadalo sa pagsamba, sa panahon ng pamamahala ng sugo at ng naunang namahala sa iglesia, ibinubuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa panahon ng pagsamba. Noon lang nakaraang pagtitipo natin, nung ginunita natin ang kaarawan ng kapatid na Eranio Manalo, nagparinig kami sa inyo ng video clip ng pagtuturo ng kapatid na Eranio Manalo na bagaman wala na siya, pinapagpahinga ng Diyos, pero pagka naririnig natin ang tinig niya, pinupuno ng Diyos ng Espiritu Santo ang ating puso. Ganon din, at lalo na ang sugo sa kanilang mga pagtuturo. Subalit, yung bang pakikisama ng Espiritu Santo ay humahanggalang sa may kapangyarihang tayong nararamdaman, lalo na sa panahon ng pagsamba, ng ating puso ay sumisigaw ng Ama, Ama, sapagkat may kapangyarihang lumulukob sa atin. Meron po kasing nagsasabi na mabiyaya ang pagsambang dinaluhan nila dahil napaiyak sila sa kapangyarihang naranasan nila. Kaya ang ating susunod na tanong, ano ang lalong nagpapatotoo na tinatanggap ng mga anak ng Diyos ang Espiritu Santo? Dinggin ninyo, nakasulat dito po sa pahayag ng Panginoong Kristo sa Juan 14:26. Datapot ang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Ano po ang lalong nagpapatotoo na tinatanggap ng mga anak ng Diyos? Ang Espiritu Santo, naaalala po natin ang lahat ng mga itinuro, ang lahat ng mga aral na tinanggap natin sa sugo na itinuro ng Panginoong Hesukristo at ng mga naunang sugo ng Panginoon Diyos. Yun po ang role ng Espiritu Santo ayon mismo sa Panginoong Hesukristo. Sinabi niya sa kanyang mga alagad noon, ang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa lahat ng mga bagay na aking sinabi. Kaya, ang mga tunay na kinikilala ng Diyos na mga anak niya at mga lingkod ng Panginoong Jesucristo, laging pinaaalalahanan ng Espiritu Santo ng mga tunay na mga aral. Pagka ganun, tiyak na hindi sila mahuhulog sa maling mga aplikasyon o interpretasyon ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Lalong hindi sila magtuturo ng mga bago at mga maling aral o doktrina na hindi naman tinanggap sa sugo at sa naunang namahala. Nakalulungkot. Merong mga ministro o naging ministro na ang itinuturo ngayon ay iba sa tinanggap sa sugo at sa naunang namahala. Merong oot yung mga talata ng Biblia ang binabasa, pero nililikot ang kahulugan. Binibigyan ng maling interpretasyon o ng maling aplikasyon. Hindi ganon ang may patnubay ng Espiritu Santo. Napakapanganib pagka ang isang tagapagturo, ang isang ministro, lalo na ang isang nangunguna sa bayan ng Diyos ay wala ng patnubay ng Espiritu Santo.
Pero pagka may patnubay, merong paggabay ng Espiritu Santo, hindi sila magpapasya ng mali. Wala silang gagawin na makasasama sa bayan ng Diyos. Hindi nila ilalagay ang iglesia sa malaking kahihiyan kung may patnubay ng Espiritu Santo. Pero kung wala ng patnubay ng Espiritu Santo, yun nga, nalalantad ang iglesia sa malaking kahihiyan. Doon tayo sa tumatanggap ng Espiritu Santo. Gaano kahalaga ang patuloy na pagtanggap ng Espiritu Santo na laging nagpapaalala ng tunay na mga aral na tinanggap natin sa iglesia. Basahin natin ang nakasulat dito po sa Roma sa 15 talatang 13. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gaano po kahalaga ang patuloy na pagtanggap ng Espiritu Santo na laging nagpapaalala ng tunay na mga aral na tinanggap natin sa loob ng iglesia. Batay po sa talatang binasa natin, sa pamamagitan ng Espiritu Santo o ng kapangyarihan ng Diyos ay patuloy na sumasagana o lumalago ang ating pag-asa at pananampalataya. Kaya ang patuloy na tumatanggap ng Espiritu Santo ay hindi nanlalamig sa pananampalataya. Hindi nawawala ng pag-asa kung ang iglesia man ngayon ay pinadadaan ng Diyos sa mabibigat o maapoy na mga pagsubok. Salamat sa Diyos. Nang bumangon ng malalaking problema sa iglesia, ay pinatatag na tayo ng Espiritu Santo sa ating pananampalataya at pag-asa. Kaya ipinauunawa sa atin ng Espiritu Santo na yung pinagdaraanan ng iglesia ngayon, pagsubok yon para dalisayin ang ating pananampalataya. Hindi para tayo manghina. Hindi para tayo matalikod. Kung merong nanghihina, kung merong nawawala ng pag-asa, kung merong tumatalikod, hindi na kasi sila pinalalakas. Hindi na kasi sila pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Malungkot yun. Isipin ninyo, naging kaanib sa iglesia, tinanggap ang tunay na aral, tinanggap ang Espiritu Santo mula sa kahalalan ng sugo, pagkatapos magwawakas sa panlalamig, kawalang pag-asa, pagkahiwalay, pagkatalikod. Sa awa ng Diyos, namamalagi tayo na matatag sa ating pananampalataya at pag-asa. Yun lang ba ang kahalagahan ng Espiritu sa buhay natin? Ano pa ang ginagawa ng Espiritu Santo sa ating buhay na mga lingkod ng Diyos? Dinggin ninyo nakasulat dito sa Galacia sa 5 talatang 16, ganito ang nakasulat. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Ano pa po ang ginagawa ng Espiritu sa ating buhay? Nagtuturo siya sa atin na huwag nating susundin ang pita ng laman. Sa ibang salin ng Biblia, huwag nating bigyang kasiyahan ang pagnanasa ng tao. Nang magsimulang bumangon ng mabibigat o maapoy na pagsubok sa iglesia, nakalulungkot, marami ang nawalan ng direksyon ang kanilang buhay. Ang ating nasasaksihan sa iglesia ngayon ay hindi nakatuparan ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Napapatnubayan niyang mga lingkod ng Diyos
upang huwag masunod ang pita ng laman o huwag bigyang kasiyahan ang pagnanasa ng tao. Nakalulungkot, marami ngayon ang nahulog na sa materialismo at sa mga gawa ng laman. Ang binibigyan ng kasiyahan yung sariling pagnanasa. Nahiwalay na ang marami sa buhay na espiritual, na ang naghahari yung kapangyarihan ng Diyos, na ang nasusunod yung kanyang mga aral. Gayunpaman, sa panig nating nagkakatipon ngayon sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, patuloy niyang ibinibigay sa atin ang patnubay ng Espiritu Santo. Gaano pa kahalaga ang Espiritu Santo sa atin na mga lingkod ng Diyos? Anong papel ng Espiritu Santo sa panahon ng ating kahinaan at pangangailangan, lalo na kung nais nating ibuhos ang ating puso sa ating Panginoon Diyos? Tingnan ninyo nakasulat sa pahayag ni Apostol Pablo sa Roma 8:26. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. Ano pa po ang papel ng Espiritu Santo sa panahon ng ating kahinaan at pangangailangan, lalo na kung nais nating ibuhos ang ating puso sa Diyos? Gaya ng ating nabasa, ang Espiritu Santo ay tumutulong sa ating kahinaan. Ang hibik na hindi maisaysay ng ating pananalita sa panahon ng pananalangin, ang Espiritu Santo ang namamagitan sa atin sa Diyos. Totoo yun. May mga bagay na nasa puso natin na gusto nating sabihin sa Diyos. Mga pangangailangan, mga suliranin, mga bagabag. Pero hindi tayo marunong magsalita kung ang pag-uusapan ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang Espiritu Santo ang mamamagitan sa atin upang yung hindi maisaysay ng pananalita, siya ang magpaparating sa Diyos. Ano pa, may panalangin tayo na nasasabi natin sa Diyos ang kahilingan ng ating puso dahil sa udyok, dahil sa patnubay ng Espiritu Santo. Napakahalaga ng Espiritu Santo sa ating mga iglesia. Kung sa iba hindi mahalaga ang Espiritu Santo, sapagkat hindi nila kilala. O kumikilala man sa Espiritu Santo, mali ang pagkakilala nila. Tayo na naturuan ng sugo ng mga tunay na ministro sa iglesia na puspos ng Espiritu Santo sa kanilang pagtuturo, tayo ang nagtamo sa ating buhay ng patnubay ng Espiritu Santo. Dahil sa dakilang kahalagaan ng Espiritu Santo, ano ang hindi marapat gawin ng sino mang kaanib sa Iglesia ni Cristo? Pakinggan niyo ang nakasulat dito po sa Efeso, sa 4, talatang 30. Ganito po ang ating mababasa. Pahayag pa rin ni Apostol Pablo. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Dahil po sa dakilang kahalagahan ng Espiritu Santo sa buhay nating mga lingkod ng Diyos, anong hindi marapat nating gawin sa Espiritu Santo? Sabi ni Apostol Pablo, huwag nating pighatiin ang Espiritu Santo. Sapagkat kung mapipighati natin ang Espiritu Santo, mawawaling kabuluhan natin ang kanyang mga dakilang kahalagahan sa ating buhay, lalo na sa paglilingkod natin sa Diyos.
inisa-isa po sa atin sa unahan ng ating pag-aaral ang dakilang kahalaga ng Espiritu Santo, ang role ng Espiritu Santo sa buhay natin. Mawawaling kabuluhan lahat yun pagka pinighati natin ang Espiritu Santo. E gaano kasama na mapighati natin ang Espiritu Santo. May mga halimbawa sa Biblia na pumighati sa Espiritu Santo. Kumuha tayo ng halimbawa. At ano ang ibinunga ng pagkapighati sa Espiritu Santo? Basahin natin ang nakasulat dito sa unang Samuel sa 16 talatang 14. Ganito ang sinasabi. Ang Espiritu ng Panginoon ay inialis niya kay Saul at mula noon ito'y ipinadalaw niya sa masamang espiritu. Ang nabasa po natin ay tungkol kay Haring Saul. Ang unang hari na inilagay ng Diyos upang pamahalaan ang kanyang unang bayan, ang Israel, upang iligtas sila sa lahat nilang mga kaaway. Pinatnubayan siya ng Diyos sa pagkasangkapan kay Propeta Samuel, na pinahiran siya ng langis upang bigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Gayunpaman, nang dumating ang panahon na inutusan ng Diyos si Saul na ganap na lipulin ang mga Amalekita bilang parusa sa kanilang ginawang pananambang sa Israel, nung sila ay lumabas sa pagkaalipin sa Egypto, hindi lubos ang sinunod ni Saul ang tagubili ng Diyos. Iniligtas niya ang kanilang haring si Agag at ibinukod ang matatabang hayop na pinangatwiranan ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagpapahayag na ang matatabang hayop ay iaalay o ihahandog niya sa Diyos. Gayunpaman, bilang masamang bunga ng kanyang pagsuway at pagtataksil sa Diyos, inalis ng Panginoon kay Saul ang kanyang banal na espiritu at mula noon ay ipinadalaw niya siya sa masamang espiritu para pahirapan. Sa makatuwid, nung wala na ang espiritu, kay Saul, ibang espiritu na ang lumukob sa kanya. Pinahirapan na siya. Sinapian na siya. Ano ang aral na makukuha natin sa pangyayaring ito kay Haring Saul? Kahit na ang isang tao ay pinuno pa ng bayan ng Diyos, kapag siya'y naging masuwayin, hindi naging tapat sa Diyos, gaya ng nangyari kay Saul, iniwan siya ng espiritu ng Diyos pagkatapos pinalitan ng isang masamang espiritu. Kaya ano nangyari kay Saul? Pagkatapos siyang iwan ng espiritu ng Panginoon at nilukuban ng masamang espiritu. Dito rin sa unang Samuel, sa 18, talatang 9, ganito ang ating mababasa. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Ano po nangyari kay Saul? Pagkatapos siyang iwan ng espiritu ng Panginoon at nilukuban ng masamang espiritu, ang sabi, mula noon ay naging mainit na ang mata niya kay David. Katumbas ng nainggit at nagalit siya kay David. Noon po kasing maglaban si David at Goliath. Tumayo si David para isang galang ang bayan ng Diyos. Bata lang siya. Higante si Goliath. Pero napatay ni David si Goliath. Samantalang si Saul, na hari, na siya sana ang tagapagtanggol ng Israel, naduwag. Pero nung si David ang lumaban, napatay niya si Goliath at nalipol ang mga Filisteo.
Anong nangyari? Narinig ni Saul ang ginawang pagpupuri ng mga tao kay David, na sinasabi, libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David ay 10,000. Ikinasama ng loob yon ni Saul, na sinasabing kulang na lamang na si David ang kilalanin nilang hari. May pagsiselos, may inggit, may galit, nauwi sa puot. Ano nangyari? Dahil sa damdaming yon ni Saul kay David, palibhasa nga ay nilukuban na siya ng masamang espiritu. Pakinggan nyo, nakasulat dito rin sa unang Samuel sa 19, mga talatang 9 hanggang 10. Minsan, muling inalihan ng masamang espiritu sa Saul. Nakaupo siya noon at hawak ang kanyang sibat, samantalang si David ay tumutugtog ng alpa. Walang ano-ano, sinibat niya si David. Sa kabutihang palad, nakailag ito at ang sibat ay tumusok sa dingding. Dahil dito patakbong tumakas si David. Ano po nangyari dahil sa damdamin ni Saul kay David? Dahil nga sa inggit, sa selo, sa galit, pinagtangkaan niyang patayin si David. Kaya tumutugtog si David ng alpa sa harap ni Saul para aliwin siya. Dahil nga sa pinasok siya ng masamang espiritu. Pero anong ginawa nitong si Saul? May hawak na sibat, sinibat. Si David, buti na lang, nakailag, tumusok sa dingding yung kanyang sibat. Nakatakbo, nakatakas si David. Mga kapatid, ang mga binasa nating ito sa Biblia, nagpapahiwatig sa atin ng masamang bunga kahit sa isang pinuno ng bayan ng Diyos na nawalan ng patnubay ng Espiritu ng Panginoon. Si Haring Saul, sa kabila ng pagiging hari at pinuno ng bayan ng Diyos, ay nainggit at nagalit kay David na naging dahilan upang gumawa siya ng napakaraming masasamang bagay laban sa kanya na humangga nga sa pagsisikap na patayin o saktan niya si David. Nakalulungkot. Ang ating nabasa ay nagpapaalala sa atin ng gayon ding damdamin at masasamang ginagawa ng kasalukuyang tagapanguna sa iglesia laban sa kanyang sariling ina at mga kapatid. Hindi lang sa kanila, nakadugo niya, kundi sa marami sa atin na pumuna sa mga maling nangyayari sa iglesia. Hindi ba isang katunayan pa yon na hindi na ang Espiritu Santo ang pumapatnubay sa kanya? Tandaan po natin, may bilin sa atin na huwag nating pighatiin ang Espiritu Santo. Ano bang isa sa nakapipighati sa Espiritu Santo? Kaya dapat maalis sa mga kaanib sa iglesia. Pag binasa natin uli yung nakasulat sa Efeso 4:30 na binasa natin kanina at itutuloy natin sa 31, ganito sinasabi doon. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin. Yung sama ng loob, yung poot, yung galit, yung damdaming manakit, manlait, lahat ng yun nakapipighati sa Espiritu Santo. Ilang taon nang nagagalit? Ilang taon nang napopoot? Ilang taon nang nananakit ng damdamin? Ang kasalukuyang tagapanguna sa iglesia, hindi lang sa kanyang sariling ina at mga kapatid, na yung isa nga ay hanggang ngayon nakapiit, nakakulong
kasama yung pamangkin niya. Patnubay pa ba ng Espiritu Santo yun? O ibang espiritu na ang naghahari sa kasalukuyang tagapanguna sa iglesia? Mga kapatid, pinag-aaralan natin ito sapagkat napakahalaga ng Espiritu Santo sa buhay natin. Sa loob ng iglesia, lalo na sa tagapanguna, sa mga ministro, sa mga may tungkulin, sa lahat ng mga kapatid. Hindi dapat mawala ang patnubay ng Espiritu Santo sapagkat yung Espiritu Santo tatak yun ng mga anak ng Diyos na tayo ang tagapagmana at maliligtas. Kaya mga kapatid, itong leksyong pinag-aaralan natin ay hindi para itakwil. Hindi para huwag maging concern sa mga nawala ng patnubay ng Espiritu Santo. Kundi, dapat magturo ito sa bawat isa sa atin kung paano hindi tayo mahuhulog sa sitwasyon kung saan ay babawiin ng Diyos sa atin ang patnubay ng Espiritu Santo. Kaya kung merong sino man sa atin na nasa ganito ng kalagayan, na hindi na natin maramdaman kahit sa panahon ng pagsamba ang patnubay ng Espiritu Santo. Ligaw na tayo. Ang hina na ng loob natin, ang lamig na ng ating pananampalataya. Daig-daigan tayo ng tukso ng mga gawa ng laman. Anong dapat nating hilingin sa Diyos kung hindi na natin nararamdaman ang patnubay ng Espiritu Santo? Tingnan ninyo, nakasulat dito po sa awit sa 51 Gs hanggang 11. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ganito rin ang idalangin natin sa Diyos. Panalangin ito ng lingkod ng Diyos na naramdaman niyang halos iniwan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan, dahil sa kanyang mga pagkakamali. Nanalangin siya sa Diyos. O Diyos, likhaan mo ako ng isang pusong malinis. At magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan. Katumbas ng huwag mo akong itatakwil. Huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Mga kapatid, kung taos puso, kung taimtim nating hihilingin ang gayon ding bagay sa Diyos, tiyak na hindi niya bibiguin ang ating pagsusumamo. Kaya sa pagtitipon natin ito, narinig natin ang leksyong ito, damhin natin kung may patnubay pa tayo ng Espiritu Santo o wala. Ang tinitiyak namin, habang nakikinig kayo sa mga dalisay na mga aral na itinuro ng sugo at ng naunang namahala, papatnubayan kayo ng Espiritu Santo. Pero hindi sapat na napakinggan, ibuhay natin. Kaya yung panalangin natin sa Diyos na ibalik na ang iglesia sa dating kalagayang banal, maayos, malinis, huwag tayong mapapagod doon. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Umasa tayo sa Diyos, tunay ang iglesia, tunay ang sugo, tunay ang mga aral. Ang iglesia ni Kristo ang sa Diyos, sa Panginoong Kristo, itong maliligtas, panghawakan natin ang lahat ng mga aral na yun. Hindi tayo hihiwalayan ng Diyos. Hindi tayo itatakwil ng Diyos, manapa, ihahatid tayo ng kapangyarihan ng Diyos, ng Espiritu Santo, hanggang sa panahon ng ating katubusan. Pansinin ninyo, alalahanin ninyo yung sinabi kanina,
Huwag pighatiin ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak na papatnubay sa atin hanggang sa ating katubusan. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo po ay mananalangin. Aming Ama, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Nag-uumapaw sa kagalakan ng aming mga puso sapagkat minsan pa pinatunayan mo sa aming nagkakatipon ngayon. Malapit ka po sa amin. Ginagamit mong kasangkapan ng pagsamba namin para hatdan kami ng iyong mga katotohanan na gabay namin sa matuwid na pamumuhay at paglilingkod sa iyo. Ama, maari po ba magpakahayag kang muli sa lahat ng dumadalo? Kanina pa, inaapuhap na namin ang iyong kapangyarihan. Nagbubulay pa lang kami, umaawit ng mga pagpupuri. Pinakahahangad na namin, Ama, na maranasan ka at yun naman ang ipinadama mo sa amin. Lalo na nang marinig namin ang mga katotohanan mo, ang kahalagahan ng Espiritu Santong isinusugo mo, Panginoon, muli namin napatunayan at nagtumibay sa amin. Kasama ka pa namin, mga anak mo pa kami, hindi mo kami itinatakwil. Subalit, naglalakbay pa po kami, Ama. Napakaraming tukso, napakaraming pagsubok at tiisin sa buhay. Kung kami lang ang haharap, hindi namin kaya. May hina kami, may hangganan ng aming kakayahang magtiis. Subalit pagka sa tuwing kami sumasamba, nagpapakahayag ka sa aming puso, pinupuspos mo ng biyaya ang aming mga kaluluwa, nasasabi namin, ano man ang mangyari, magpapatuloy kami sa aming paglilingkod. Lapitan mo pa ang bawat isang dumadalo. Haplusin mo ang kanilang puso, lunasan mo ang anumang bagabag at tiisin ng may karamdaman, pagalingin mo. Dugtungan mo pa po ang buhay namin, Ama. Gawin mo pa kaming mananampalataya, lubos na umaasa at nagtitiwala sa iyo at sa iyong banal na magagawa para wag na kaming mawalay sa iyo. Panginoong Hesukristo, malapit ka nang dumating. Sa pagbalik mo, alalahanin mo kami. Huwag mo pong kalimutan ang marami na naming tiniis alang-alang sa iglesia at sa mga tungkuling ipinagkaloob niya sa amin ng Ama. Panginoon, gawin mo pa kaming mananampalataya, matatag sa aming pagka-iglesia ni Kristo. Dumating ang panahon, maayos na ang lahat ng bagay sa iglesia, mabalik na sa mapayapang pamumuhay, pagsasama ang mga lingkod mo, makapaghanda kaming lahat sa pagsalubong sa iyo. Ama, tumitiwala kami. Pinagpala mong lahat ng sambahayang dumadalo ngayon. Ikaw ang maghahari sa buhay namin. Papatnubayan mong mga magulang sa pangunguna sa kanilang mga anak. Iingatan mo ang mga anak namin. Huwag silang maligaw, huwag silang mahiwalay. Kundi lingapin mo kaming lahat, maging matatag kami sa pag-iingat ng aming kahalalan. Muli, Ama, magpatawad ka sa lahat naming mga kasalanan at pagkukulang. Maghihiwa-hiwalay kami ikaw, Panginoon, ang aming patnubay, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming dakilang tagapagligtas. Amen.